Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na rin po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so by the way, tignan natin kanina ba tong love reading. Okay, so sabi niya bakit hapon na ako nag-upload. Tinanghali na ako ng gising guys. Kasi nakakaantok yung iniinom kong gamot. Ayan, yun po yung reason. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. So, alam niyo guys, yung nakikita ko dito, pwedeng nagiging problema niyo ng person mo naman ngayon is sa trabaho, pwedeng wala kayong nagiging time, hindi na kayo nakakapag-me time. Me time ba yung tawag doon? Bonding, ayan. Hindi na kayo nakakapag-bonding, wala na kayong oras sa isa't isa, pero mukhang okay rin naman kayo. Okay, so ayan, pwedeng parehas kayo, meron kayong sineset na goal. Kaya more on ipon, yan ang nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Meron tayong let go of control issue. So, pag may problema, minsan hindi nyo na pag-uusapan. And yung pinapakita sa akin dito, parang parang mahirap anuhin, kausapin ngayon yung person mo. Kasi parang nakataas agad yung boses niya. Or ayaw niya talaga guys na may mapag-usapan kayo. Okay, ayaw niya na parang i-issue pa yon, parang nonsense para sa kanya. Or sa madaling sabi, parang maliit na bagay lang naman to sa kanya. Ayan. Tignan pa natin. Parang maliit na bagay lang naman yan, ba't ini-issue mo yan? Alam mo, parang wala siyang emotional intelligence matawag doon. Parang nandiyan lang yung presensya niya pero hindi ka naman niya kino-comfort, no? Sinusuportahan ka niya pero parang puro siya negative. Kinokontra niya yung mga bagay na decision mo sa buhay mo. Siguro takot siya magkamali ka or ayaw niya na mapasama ka. Sumobra naman guys kasi hindi kanya hinahayaan na lumangoy, no? Hindi kanya hinahayaan pakawalan na parang paano ba? Parang i-pursue yung bagay na yon. Kasi parang lagi kanyang pinanghihina yung loob mo na magkakamali ka dyan, hindi yan para sa'yo. Hindi yan tama, ma-stress ka lang dyan. Alam mo yon na parang suportahan mo na lang, sana, yung taong yan. So, hindi mo nakikita sa person mo yan. Parang, ang nakikita ko lang dito, takot siya na magkamali ka. Okay, so meron tayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Diba? Ano ba to? Malayo ba to sa ine-expect mong tao? Siguro kasi, sabi kasi nila guys, pag meron kang ina-ideal na isang tao, idasal mo or i-manifest mo. Like, kung gusto mo ng gwapo or maganda, sabi mo ganyan, katangian niya, mayaman, may pera, ganyan. Or maayos, mabait. Hiling nyo, no? Wag yung parang, Lord, kahit sino na lang, basta ibigay niyo sa akin. Kasi baka mamaya, ito yung tipo ng tao na hindi mo gusto, basta ibinigay na lang sa inyo ni Lord, no? Ibinigay na lang sa inyo ni universe, and baka kasi hindi tayo magkakamukha ng religion. So, naniniwala kasi ako guys, part ng manifestation talaga yon. Okay, lagi nyong ihilingin kung sino, o ano yung taong parang pasok sa standard mo, syempre, di ba? And yan ang ibibigay sa inyo ni universe. Okay? Tignan natin. Para kasi nangyari lang sa akin, guys, no? Parang, Lord, kahit sino na lang, basta bigyan mo ko. So, yun ang pangasawa ko, guys, malayo doon sa ine-expect kong tao. Ganon. So, kayo, at di kayo matulad sa akin, okay naman yung husband ko. Pero, ang may advice ko lang, guys, yung pasok sa standard nyo. Diba? Meron tayong flirt. Ayan, no? Mahirap kang ma-fall. Hindi ka madaling
magkagusto talaga sa mga taong ine-entertain mo din. So, yung nakikita ko dyan, guys, feeling ko, hindi naman parang sobrang strong or sobrang tigas mo na, pero hirap ka talagang ma-fall. Hindi mo mahanap kung sino yung tipo mong tao talaga. Check pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong origin. So, yan. Gusto mo na someone na magaling siguro mag-budget, mag-manage ng pera. Parang okay lang kung kuripot, basta marunong siya sa pera. Parang ganun. Nagkakaroon ka ng hesitation. So, yung iba sa inyo, pwede kasing, baka single kayo. Okay, nagkakaroon ka ng hesitation ngayon. Pwede ito past person sa new person. Ang ina-entertain mo ngayon. Baka nahirapan kang mahulog, no? Nahirapan kang magkagusto ulit kahit sa past person kasi nakita mo na parang ang gaspang ng ugali niya. Hindi siya yung tipo ng tao na ina-expect mo. Okay? So, eto, may mga piniflirt naman or may mga dumarating naman sa buhay mo pero hindi yan yung tipo mo. So, siguro guys, wag nyo nang pilitin kung hindi ka pa talaga totally ready. Okay? Wag nyo guys pilitin. Tignan pa natin. Meron tayong relaxation. 'Di ba? Chill ka lang muna. Huwag mong masyadong i-stress yung sarili mo na maghanap ng love life. Focus ka muna sa mga goal mo. Ayan o, yung origin kasi guys, ito yung parang goal mo sa buhay, na parang kailangan mong i-build muna sa sarili mo. 'Di ba? Tignan pa natin. Meron tayong confinement. O, ano ba itong ini-stress mo sa sarili mo? Nagiging malungkutin kayo. Alam nyo guys, huwag nyo i-depende yung sarili mo sa ibang tao. Na parang ang dating is, yun yung tao na yun na magpapasaya sa inyo, yun yung tao magpapaligaya sa inyo. Huwag mong i-depende yung sarili mo doon, okay? Kasi, ang mangyayari dyan guys, pwede maging mahina ka. Okay? Paano pag nag-iisa ka? Baka akala mo strong ka na, pero totoo hindi pa. Okay? Baka akala mo lang, kaya mo na mag-isa. Hindi mo kailangan ng kahit na sino. Pero yung totoo guys, hindi mo naman talaga kaya mag-isa. Oo. So, yung may advice ko sa inyo guys, huwag mo i-depende. Okay na parang kailangan meron kang i-entertain. Okay na sa inyo yon. Hindi mo kailangan ng ganon. Ang kailangan mo rito, buuin mo yung sarili mo. Nakayanin mo ng nag-iisa talaga. Tignan natin, meron tayong imagination. Ayan. May nakikita ko dito guys, mga single na nai-stress sa kanilang love life. Kaya nyo naman daw mabuhay nang wala yan kahit papano. So, ano pa? Ano ba yung ini-stress ng iba sa inyo guys? Apology. Okay. Kasi nga ginugulo ka ng ex mo. Humihingi ng sorry sa inyo. So, ikaw di ka makapag-decide. Di mo siya totally ma-let go. Hindi naman sa parang gusto pa siyang patawarin. Pero yung malinaw na nakikita ko dyan guys, parang nagigilty ka. Siguro inaano ka niya, ano ba tawag dito? Minamanipulate ka. So, mag-ingat ka. Okay? And especially guys, yung mental health mo mas importante na iniingatan mo din. Okay? Sige, tignan pa natin. Ano ba tong origin? Ano ba yung origin? Meron tayong no obligation. Oh. 'Di ba? Ayaw mo nang parang depende sa iyo. Siguro kasi yung last relationship mo, no, yung nakikita ko sa inyo. Baka dumepende sa inyo or parang pili mo pinirahan ka, ginamit ka, parang walang sariling diskarte. So, ganon. Kaya siguro yung dating dito is gusto mo yung someone na hindi pabigat sa buhay mo. Ayaw mo ng obligasyon. Ayaw mo ng batong ipupukpok sa ulo mo. Gusto mo ng someone na hindi naman yung parang ikaw yung dedepende, pero yung may diskarte sa buhay. Parang ganon. Gusto mo ng someone na kaya niya yung sarili niya. Hindi na yung para iasa pa sa inyo. Kasi parang pagod na siguro kayo guys sa mga obligasyon din. Okay? Tignan natin ano ba yung relaxation. Ano ba tong relaxation? Meron tayong I'm not okay. Ayan o.
Gusto mo mag-relax pero parang hindi mo kaya. Okay, parang ano ba to? Siguro yung person mo na nagiging malungkutin. Pero kasi nakikita ko sa inyo guys, nai-stress ka din ng nag-iisa. Parang naging emotional ka. Baka epekto sa inyo ng retrograde. Okay? So, yun yung sinasabi dyan. Pwede may magmamakaawa sa inyo dito na someone na gustong bumalik sa inyo. Pero kasi gusto mo nang mapahinga, gusto mo na ng payapa, ayaw mo na ng abala. So, actually, hindi mo na to papansinin itong taong to. Parang kahit lumuha pa yan ng dugo dyan. Tingnan pa natin. Meron tayong box with a pillow. Kasi, akala mo parang biruan lang sa inyo lahat, no? Akala mo, parang napagtatagpi-tagpi mo kasi yung mga senaryo dati. Na akala mo, walang issue sa inyo, walang problema, pero deep inside pala guys, personal na pala lahat sa inyo yun. Pwede ibinato niya lahat, no? Siguro kung ano man yung naging kasalanan niya, kung cheating, pwedeng sinabi niya sa inyo na eto yung dahilan niya, kasi nga, masyado mo na siyang pinipersonal, pero issue niya lang yun guys, kasi wala siyang mahanap na mali, no? Pwedeng sinasabi niya na, kasi ikaw, ganito ka, ganito ganyan. Hindi pong, hello, parang asaya naman natin nun na, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ayun na nga, balik tayo dito guys, no? Wala kayong naging time. Tapos pag kinakausap mo siya, parang lagi siyang galit. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong don't turn back. Ayan, wag ka nang lumingon pabalik. Ayan mo na siya kasi, kung problema lang din, parang nakikita ko sa inyo, marami na ako niyan. Parang ganyan, marami na akong problema, hindi ko na kayang dagdagan pa or magdagdag pa ng stress, which is itong ang person mo yung parang nagbibigay sa inyo ng stress. Diba? I-let go mo na lang talaga kung bibigyan ka lang ng sakit ng ulo. Meron tayong, ayan, this is BS. Live and learn. Diba? Marami ka natutunan. Nakakatuwa naman. Okay, natutuwa ako na parang nakaalis ka, marami kang na-realize na ay, BS tong taong to, wala talagang magiging parang wala talaga magiging ambag sa inyo, wala talaga siya magiging silbi, parang ganon. So, yun yung mga nakikita kong pwede maging realization ng iba sa inyo, okay? So, titignan natin guys yung nararamdaman sa inyo. Okay. Okay. Doon tayo sa nararamdaman niya. Kunin ulit natin to. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Itong person na to. Actually, parang wala ka naman ng pake dito. So, check pa ba natin? Check pa ba natin yung nararamdaman niya? Sige, check na natin. Nararamdaman. Evidence. Detection. Okay, sabi. Yes, detection, investigation, and proof. Kasi lumulusot pa siya, ayaw niya pang aminin, no? Kasi nakikita ko, guys, marami ka ng hawak na ebidensya. Then, yung nakikita ko, guys, ayaw pa niyang aminin sa inyo. Siguro yun yung nagpapatrigger sa inyo. Bakit ganon? Parang ginagawa ka niyang, parang ginagawa ka niyang tanga, parang pinapaikot ka niya, na parang feeling mo is, inisip niya na nag-hallucinate ka lang dyan, hindi yan talaga totoo. Parang pinamumukha niya sa inyo, guys. Isa sa mga nagiging realization ng iba sa inyo. Okay, kaya mas naiinis ka, mas naaasar ka. Tignan natin. Meron tayong goal. Okay, so nakikita ko sa inyo, guys, goal-oriented kayo, na parang yun nga, wala siyang pangarap, no? Hindi mo siya nakikita na someone na mataas yung ambisyon, and parang wala siya kung wala ka. Wala siya sa sitwasyon niya ngayon kung wala ka. So, ganon. Tingnan natin. Meron tayong gift. Souvenir, promotion, and delight. Okay, parang gusto niya laging tanggap lang ng tanggap sa inyo, tapos wala man lang siyang naibibigay sa inyo.
So, parang ang dating sa akin dito, trap. Oo, trap talaga na maging siya yung pinili mo. Okay? Parang isang malaking patibong na nagkaroon pa ng connection sa inyo. Parang ganon. So, tignan pa natin. Meron tayong blind. Awkward, unknown, vision problems. So, alam nyo guys, bulag-bulagan talaga yung person mo na nahihirapan ka. Ito yung pinagdadaanan mo. Ito yung problema. Bulag-bulagan siya dun kasi wala naman siyang paki dun eh. Okay, ang pakialam niya lang dito guys is yung sarili niya. Yung kung ano yung nakukuha niya, kung ano yung nabe-benefits niya dun sa relasyon. Tingnan natin. Meron tayong nightmare, suffering, darkness, persecution. Oh. Iba-iba yung personality na itong tao to. Iba-iba yung pinapakita niya sa inyo. So, parang unti-unti mo siya nakikilala. Okay, unti-unti mo nakikita kung ano talaga siya, anong klaseng tao siya. Parang nagbalat kayo lang pala siya. Okay? Sige, tingnan pa natin. Ano tong evidence? Meron tayong let's be crazy. Ayun no, nagbabaliw-baliwan lang siya guys. Pwedeng pag tinatanong mo siya, tinatawanan ka lang niya, iniiwasan ka lang niya. So, ano ba? Parang nonsense talaga makipagrelasyon sa taong to. So, siguro isa yun sa mga nagpapatrigger sa inyo na hindi ka man lang niya sinasagot, wala ka nakukuha ng sagot. At parang tinatawanan ka lang niya. Tignan pa natin. Ano tong goal? Let's go out of our comfort zone. Ayun, siguro ini-encourage mo siya na siguro try mo to. Parang sinusuportahan mo siya na try mo to, gawin mo to, ganto ganyan. Alam mo yung parang inuna mo siya na buuin kaysa sa sarili mo. Kasi mas inuna mo siya na parang piling mo kasi yung sarili mo, kaya mo na eh. So, parang ang dating sa akin dito, gusto mo muna siyang mauna na i-pursue yung mga bagay na gusto niya, gusto mo muna siyang tulungan. Yun nga lang kasi guys, nandun siya sa comfort zone niya, ini-encourage mo siya, pero parang wala siyang gustong gawin, no? Wala siyang gustong simulan. So, parang ang dating, paano mo siya tutulungan kung siya mismo, hindi niya alam kung ano yung forte niya, no? Hindi niya alam kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya. So, mahirap talaga guys makipagrelasyon sa mahinang tao. Totoo lang, kasi ikaw yung mauubos dyan, lalo na kung, never talaga guys dapat pinagpapantayan, no? Pag sobrang hina nung isa, tas yung isa sobrang goal-oriented, alam mo yung kakatulong mo dito sa mahina na to, tas siya mismo binabagsak niya yung sarili niya dahil nilalabanan niya yung emosyon niya, mahirapan. Kaya mas madalas, guys, nagpe-fail yung relationship. Pansin nyo, pag strong yung person nyo, tapos kunyari ikaw yung pinakamahina, ikaw yung pinaka-emotional, ikaw yung parang laging tamang hinala, takot na iwan ng person mo. So, ramdam nyo, parang hindi talaga siya nag-work. Ano nangyayari? Naghahanap ng iba. Nagkakaroon ng ng third party. May cheating. Kaya kailangan guys, balanse talaga. Mahirap pag hindi balance. Pero depende pa rin yan guys. Kung yung taong yon is, yung taong tutulungan mo na yon is willing din siya sa sarili niyang i-improve yung sarili niya. Yun ang magandang tulungan. Pero kung wala naman siya guys, i-improve sa sarili niya like, tatanggihan niya lahat ng tulong mo. Tutulungan mo pero siguro ang dating, paano ba, parang kinokontra niya, no? Kinokontra niya yung mga gusto mong gawin or mangyari sa kanya. Kasi dating sa kanya, hindi niya kaya yon, hindi yun para sa kanya. So, ayan. Meron tayong gift. Ayun, no, I can't only count on myself. Kasi nakahiga lang siya eh. Naipoprovide mo yung pangangailangan niya, tapos ikaw, para ikaw na lang yung nagbibit-bit talaga dito. I think marami kang na-realize. Then parang, pagkasama mo yung mga friends mo, hindi mo ma-open sa kanila, yung hinanakit mo, hindi mo ma-open sa kanila kung ano yung sitwasyon. Kasi ayaw mo rin ma-judge. No? Ayaw mo rin na pangit yung maging tingin sa kanya ng mga tao. Okay, ano tong blind? I'm not okay. Ayan no. Kasi mas kailangan niya ng tulong kaysa kailangan mo ng tulong eh. Parang gano'n. Mas kailangan ng person mo ng tulong kaysa kailangan mo ng tulong. Kasi lagi talagang emotional guys. Ang hirap talaga pag sobrang emotional. Kasi meron naman kasi guys emotional na strong, no? Emotional pero kaya nila yung sarili nila.
Nagkakamali, pero kaya namang itama. Pero ito kasi guys, parang mahirap na itong itama, guys. Okay, kaya siguro pagod ka na. Wala siyang ginawa kundi umiyak dyan sa inyo. Maghabol, parang ayusin. Kasi di naman niya kaya sarili niya, guys. Oo, mas kailangan kanya kaysa kailangan mo siya. Meron tayong do not take it personally. Nightmare, ayan. So, ito nararamdaman niya, guys. Ang dating sa akin, inaasar na siya ng mga friend niya na parang, oh, ganito, ganyan. Tapos siya kasi, ang dating dito, parang naiinis siya sa mga friend niya na parang, oh, ikaw, kumusta na kayo? Ganito ba yung sitwasyon nyo? So, ayaw niya guys pag-usapan yun kasi alam niya eh. Alam niyang wala siyang kwenta. Okay? Tignan natin. So, trigger warning guys, baka may mga naiinis. Tinatry ko lang guys, i-interpret yung nababasa ko dito sa reading. So, check pa natin, nararamdaman niya sa inyo, showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us. Di ba sabi ko nga guys? But I do, I just want to appear unbothered. Ayun, sabi ko nga sa inyo, nagbubulag-bulagan siya, pero alam niya naman talaga kung ano yung nangyayari. Okay, kitang-kita niya yan. Hindi lang siya yung papakita niya pa na, ay talagang magiging concern. Kasi ayaw niya maging responsibilidad yung responsibilidad mo. Parang ganun. Tingnan natin, meron tayong focus on money. Gusto niya na parang ikaw lang lang yung maging breadwinner para sa yung dalawa. Tapos siya na bahala sa ibang bagay. Ganon. Parang, kung magaling naman siguro to guys sa bahay, naglilinis, nagluluto, naglalaba. Kung ikaw babae ka, lalaki siya, okay lang eh. Pero kung babae to, okay lang din talaga yon. Kasi babae yun talagang obligasyon nila sa bahay, no? Pero may mga babae na kasi ngayon guys, na dumidiskarte. Pero ito kasi guys, kung wala talaga siya guys ginagawa, ano na lang to? Nagsama ka ng tuod na magastos? Diba? So guys, wake up. Playing games. This is a game to me, the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, napapansin siya sa inyo ngayon. Kung friend mo pa to sa social media. Nagpapapansin niya. Angel number 222, apat na 2. So, baka merong message sa inyong mga spirit guide. Message ni person, time will tell. You're mine forever and ever. I miss you but I don't have time right now, 'di ba? Nagbibisi-bisihan pero miss ka na daw niya. Okay, zodiac sign, Leo, Capricorn, Sagittarius, Virgo and Taurus. Libra. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, Leo and Sagittarius. Last one, Aquarius, Cancer, Scorpio and Virgo energy. Okay, doon tayo sa side mo. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa kanya? Meron tayong sorry, not sorry. The damage has been done. Wala nang sorry. Wala nang second chance. Tapos na. Tapos na ako sa'yo. Parang ganon. Ordinaryong tao ka na lang sa akin. Parang wala ka namang naging ambag. Parang ganon. So, yan. Kahit nagsasorry siya rito, guys, wala na. Puno na ang salop. Meron tayong spread the love. So, yan. Pwedeng sinaway mo yung magulang mo. Diba? Ngayon, parang na-appreciate mo sila ngayon. Yung family mo, mga friends mo, ngayon mo sila na-appreciate na sila pala talaga yung totoong nag-care, nagla-love sa inyo, no? Hindi mo na-feel dito kay person mo. Tingnan natin. Meron tayong take care of yourself. So, ayan, parang magsi-self-love pa muna yung iba sa inyo. So, parang kontento ka talaga na nag-iisa and sobrang strong ng personality na nakikita ko sa inyo. Okay? Pero nagiging emotional ka rin sa kabilang banda. Siguro yung pagiging emotional mo dito, yung mga bagay na in-invest mo dyan sa taong yan. Parang siguro nanghihinayang ka. Tignan natin, meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, Leo, and Sagittarius. What else? Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, and Leo energy. Last one. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Cancer,
Scorpio and Aries energy. Okay, in the near future, saan na kayo papunta? O, readiness. Handa ka nang gumawa ng bagong chapter sa buhay mo. Samantalang siya guys, nagbo-move on. Nalulungkot pa rin sa pagkawala mo. Pero ikaw kasi handa ka na sa bagong cycle ng buhay eh. Okay? Meron tayong hesitation, ay na decision, confusion, and worry. So, ito kasi guys, hesitation na to, parang nagiging distraction talaga siya sa inyo. Every time na nandyan yung presensya niya guys, parang lagi kang nagkakaroon ng hesitation, pero buo yung loob mo. Okay? Alam mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yun nga lang kasi, yung pinapakita niya kasing emosyon na parang biktima, parang hindi tama, no? Yung pagiging malungkutin niya dyan, siguro nakakairita sa side mo, naiirita ka sa ginagawa niya, kaya parang, yung hesitation dito, hindi gustong balikan eh. Okay? Siguro gusto pa siya lalong sirain kasi naiinis ka sa ginagawa niya. Okay. So, ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!